Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, tutuloy natin yung pagtalakay sa Kitabus Salah dito sa Fiqhul Muyassar. Natalakay na natin ang ilan sa mahalaga dito. Alhamdulillah. So una, yung tungkol doon sa mga, balikan nga natin lahat inshallah. Yung mga kondisyon ng sala, may tinukoy na siyam. Mga pangkalahatang kondisyon, una, ang pagiging Muslim. Pangalawa, matinong pag-iisip. Pangatlo, hustong edad ng pagbibinata o pagdadalaga. At sumunod, yung mga special na kondisyon. Number 4, tahara. Panlima, pagdating ng tamang oras. Pang-anim, pagtatakip sa aura. Pang-pito, ang pagiging malinis ng katawan, damit at lugar na pagsasalahan mula sa najasa. Pangwalo, pagharap sa kibla. At pangsyam, ang niya. Mga rukun ng sala, mayroong 14. Una, pagtayo. Pangalawa, takbiratul ihram. Pangatlo, pagbasa ng Fatiha. Pang-apat, ang ruku. Panglima at pang-anim, ang pag-angat mula sa ruku at pagdiretso ng katawan bago magsujud. Pang-pito, ang sujud. Pangwalo at siyam, ang pag-angat mula sa sujud at ang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Pang-sampu, tuma'nina, kapanatagan. 11, tasyahud. 12, ang pag-upo. 11, yung tasyahud bago magtaslim, yung huling tasyahud. 12, ang pag-upo sa tasyahud na ito. 13, ang taslim. At 14, tartib, o ang pagkakasunod-sunod. Yung mga wajib, ilan? 8. Ba't naging 7? Ba't naging 7 yung ano? Ngayon natin, baka may mali yung lista nyo. Number 1, lahat ng takbir, liban sa takbiratul ihram. Pangalawa, sami Allahu liman hamida, paggagaling sa ruku. Pangatlo, Rabbana walakal hamd sa ruku. Pang-apat, subhana rabbiyal azim sa sujud. Panglima, sa ruku pala. Pang-apat, subhana rabbiyal azim sa ruku. Panlima, subhana rabbiyal a'la sa sujud. Pang-anim, rabbighfirli sa pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Pang-pito, ang tasyahud pagkatapos ng pangalawang rak'a para sa mga sala na may higit sa 2 rak'a. At pang-walo, ang pag-upo para sa unang tasyahud nga, yung tasyahud pagkatapos ng pangalawang rak'a. Ilan yun? Ba't naging 7 yung lista nyo? Anong kulang? Ha? O mali yung number nyo? Tapos mga sunan, so may 2 klase ng sunnah sa sala, sunnah na ginagawa at sunnah na sinasabi. Okay. Sa mga nakakasira ng sala, ilan yung tinukoy? 15. Puro hula yung hindi tumatama. Kanina kulang sobra. 15, nakakasira ng sala. Anumang pagkasira ng tahara. Ang pagtawa ng may tunog. Ang sadyang pagsasalita, number 3 yun. 4, pagdaan sa harapan ng nagsasala, kumbaga doon sa pagitan niya at pagitan ng lugar na kung saan siya magsusujud. Pagdaan ng babae na nasa hustong edad, donkey o itim na aso. Ayon doon sa hadith. Number 5, sinasadyang pagkakatanggal ng damit o pagkakalabas ng aura. Number 6, pagtalikod sa kibla. Number 7, pagdikit ng dumi sa katawan, ng najasa sa katawan habang nagsasala o sa damit.
So, kung ito ay alam niya, kailangan niyang tanggalin yun o layuan yun, pero hindi pwedeng i-ignore niya. Doon masisira ang sala dahil dito. Number 8, ang hindi pagkakatupad sa anumang rukun ng sala. Number 9, ang paggawa ng mga gawain na wala namang kinalaman sa sala. Katulad ng pagkain o pag-inom. Number 10, pagsandal nang wala namang pangangailangan dito. Kasi ang origin, rukun ng sala ang pagtayo. Kahit nakasandal ka na nakatayo, yun ay nakasira pa rin ng sala. Okay, nakasandal ka sa pader, nakatayo ka naman, hindi pwede. 11, yung sinasadyang pagdadagdag sa mga rukun. Ginawa mong 3 yung sujud, ginawa mong 2 yung ruku. 12, sinasadyang pag-uuna sa ilang rukun sa iba pang rukun. Inuna mo yung Fatiha, halimbawa sa Takbiratul Ihram. 13, sinasadyang pagsasalam nang hindi pa natatapos ang sala. Okay? So naalala ko bigla, merong mga tao, akala nila, yun nga, kapag nagikama, ititigil ang sala, di ba? Akala nila kailangan magtaslim. Isang rak'a pa lang nagagawa nila, magtataslim sila para tumayo kasi ikama na. Walang kailangang taslim na gawin. Hindi mo kailangan magtaslim kasi hindi naman kompleto ang sala. Putulin mo lang siya, tumayo ka lang, sumama ka sa saf kapag ikama na. Wala kang kailangang gawin, hindi mo kailangan magtaslim. May mga tao na akala nila ganun, kailangan magtaslim bago tumayo kahit hindi tapos ang sala. Kasi nagikama na. Hindi pwede. 14, pagbabago ng kahulugan sa binabasa sa Surat Al-Fatiha lalong-lalo na kasi mali yung pagkakabasa, pagkakarecite o pagkakapronounce. Number 15, pagkakaroon ng niya na itigil ang sala. So kapag nagkaroon ka na ng niya na itigil ang sala, ituloy mo na yun. Ituloy mo na itigil nga ang sala. Kumbaga, yung niya. Hindi yung iniisip mo pa lang ha. Hindi yung nag-iisip ka pa lang. Kung titigil mo na ba ang sala. Nagikama na, iniisip mo kung kaya mo bang matapos ang natitirang isang rakaah bago magruku ang imam o at least bago man lang siya matapos mag-recite ng Fatiha. Iniisip mo pa lang, walang problema. Pero yung desidido ka na naitigil talaga ang sala, tapos nagbago isip mo, hindi pwede. Yung mga makruh sa sala, ilan? 13. Ikaw, anong hula mo? 13. Una, yung pagsasala na puro Fatiha lang, as in nakagawian mo talaga, ito na lang ginagawa mo. So yun ay makruh. Hindi nga haram, okay? Pero, kumbaga, makruh, hindi siya kanais-nais. Pangalawa, pag-uulit sa Fatiha. 2 beses mo inulit yung Fatiha, 3, sa kung ano-anong mang dahilan. Tinukoy dito yung kabilang dito, nagdududa ka kung nagbasa ka ba ng Fatiha ng may khusyu. Gusto mong siguraduhin, nirecite mo uli. Duda ka pa rin, nirecite mo uli, 3 beses na. Hindi pwede, okay? 1 beses lang. Okay? 1 beses lang. At madalas nga yung mga ganito, dapat titimbangin nyo rin kung ito ba iwaswas lang ni Satanas, naguguluhin ka niya sa sala, o may valid talaga na reason na gusto mong ulitin. Pero mas mainam na wag mo nang ulitin kasi maaring makakagawian ito ng tao at magiging bidaa na. Magiging bidaa. Pangatlo, ang kaunting paglingon habang nasa sala. Yung lumilingon yung mata mo, yung ulo mo, tumitingin ka sa kung saan-saan sa paligid. Liban na lang sa may dahilan. Diba, hinahanap mo yung anak mo, biglang nawala. Saan napunta? Lumingon ka ng konti, walang problema. Ang masama, yung mawawala ka sa pagharap sa kibla. Number 4, pagpikit. Number 5, yung pagdikit ng braso sa sahig o sa lupa. Number 6, ang masyadong maraming paggalaw sa sala na wala namang kinalaman sa sala na umaabala sa isa sala. Number 7, yung takasur, yung nakapamewang ka sa sala. Number 8, as-sudul, watagtiyatul fam. Yung sudul, yung paglalagay ng damit mo o balabal sa balikat lang na hindi mo ito sinusuot ng maayos. At yung pagtatakip ng bibig sa sala.
yung balabal mo, binalot mo sa liig mo, tatakpan yung bibig mo. So ito'y makruh, may hadith. Number 9, yung mauuna ka sa imam. Number 10, yung tashbikul asabi, yung pagsasalit-salitan ng mga daliri sa dalawang kamay. 11, yung pagtatali ng buhok at yung pagtutupi ng damit. 12, ang pagsasala kahit nakahanda na yung pagkain. So mas sunna na unahin kumain kapag nakahanda na ang sala. Halimbawa, nasa bahay ka, nakahanda na yung pagkain. Halimbawa, nasa bahay ka, nakahanda na yung pagkain, unahin mong kumain bago pumunta ng masjid. Sapat at katanggap-tanggap na dahilan yun, insyaAllah. Okay? Pero kung hinanda nga yung pagkain, tas mainit pa yung pagkain, hindi mo rin makain, so pwede namang unahin mo yung sala, insyaAllah. O kaya, yun nga sabi dito, busog ka pa, na yun nga hindi magiging dahilan yung gutom mo para mawalan ka ng concentration sa sala. 13, ang pagtingin sa langit habang nagsasala, dahil ito nga ay ginagawa ng mga Hudyo, na katulad ng pagpikit nga. So yun panghuli dito, kasi susunod tatalakay na natin yung salat at tatawu, yung mga sunnah na sala. Yung mga rawatib, tahajjud, at iba pa. Salatud duha. So ngayon, inshallah, hukmo tarikis sala, ang hatol sa tumatalikod sa sala. Yung tumatalikod sa sala, ang ibig sabihin nito, hindi talaga nagsasala. Min tarkis sala jahidan, man tarakas salata, jahidan liwujubiha. Ang tao na may tuturing na tumalikod na talaga sa sala, ay yaong ayaw magsala na tumatanggi sa pagiging obligado nito. Tinatanggi niya ang pagiging obligado nito. Yun ay kafir talaga. At hindi lang ito sa sala. Hindi lang ito sa sala. Sa lahat ng bagay o isinabatas sa Islam na mayroong malinaw na batas dito, merong batas sa Quran, merong dalil sa Quran, merong dalil sa Sunnah, at merong ijma ng mga scholar, kailangan mong paniwalaan na ito nga ay halal o haram, depende sa sitwasyon o sa hukom dito. Halimbawa nga, minsan natalakay yung music. Yung music, malinaw na ito ay haram. Ngayon kung may magsasabing halal ito, kafir yun. Kasi lahat ng batas nandun tapos ikaw may iba kang opinion. Yun ay kufur din na may tuturing. Kufur. Kaya syempre, idadagdag pa natin yung usapin ng pagtalakay dun sa hindi na, talakay na natin yun nung nakaraan, di ba? Yung Nawaqidul Islam. Yung kufur yun, pero hindi tayo ang maghahatol nito. Okay? Ito'y pinag-aaralan natin primarily para malaman natin kung ano ang nakakasira ng pagiging Muslim ng tao. Yung pagiging tamad niya sa sala o ang tinatanggi niya na ito ay wajib. So yung tao na tumatanggi na wajib ang sala, kafir. Kafir. Fahuwa kafirun murtad. Siya ay kafir at murtad. Li'annahu mukaddibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Dahil siya ay nagpapasinungaling kay Allah sa kanyang sugo at sa ijma, pagkakaisa ng mga Muslim na wajib ang sala. Ito nga sinabi ko kanina, di ba? Kung ang isang batas sa Islam may dalil sa Quran o may dalil sa Sunnah o may dalil sa pagkakaisa ng mga Muslim, yung ijma, kafir yun. Kafir yung tao na yun. Pero syempre, yun nga, hindi ito para maghatol. Ang paghahatol, inshallah, ay para sa kinauukulan lamang sa otoridad ng mga Muslim. Dahil meron ngang mga hukom na napapaloob dito. Okay? Halimbawa nga yung hindi nagsasala na lalaki, bawal siya mag-asawa ng babaeng Muslim. Yung babaeng Muslim na hindi nagsasala, ganun din. Bawal siya mag-asawa ng lalaking Muslim na nagsasala. At iba't iba pang mga bagay sa pagpapamana, pagkatay ng hayop, lahat yun ay may hukom doon. Pero syempre, binanggit dito,
Ang talagang mababanggit o may tuturing na naging kafir talaga na hindi nagsasala yung tumatanggi sa pagiging wajib nito. Yung tumatanggi sa pagiging wajib nito. Pero, yung hindi nagsasala pero hindi naman niya itinatanggi na ito ay wajib, tamad lang talaga siya. Amma man tarakaha tahawunan wa kaslan fasahi annahu kafirun idha kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah. Pero yung tao na hindi nagsasala dahil sa pagiging tamad, ang tama, siya ay nagiging kafir lamang kung ang kanyang pagtalikod sa sala ay palagian at sa pangkalahatan. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagsasala. Never siyang magsala kahit Jumu'ah, kahit duhur, hindi siya nagsasala, hindi siya pupunta ng masjid o kahit sa bahay, hindi nagsasala. Yun talaga ang may tuturing na kafir din. Kahit pa kinikilala niya na wajib ang sala. Okay, kinikilala niya na wajib ang sala pero hindi niya man ito ginagawa, kafir din yun. Kafir din ang tao na ito na tumatalikod sa sala. Dahil ito ay merong espesyal na hukom, espesyal na pagbibigay halaga dito dahil nga may mga batayan, halimbawa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan ng mga Muslim at ng mga hindi mananampalataya ay ang salat. Ang sino mang tumalikod sa sala ay umalis sa pananampalataya o nakaalis o tumalikod sa Islam. Kumbaga. So, merong ayah, sinabi ni Allah tungkol sa mga hindi mananampalataya, tungkol sa mga musyrikin sa Surah At-Tawbah verse 11, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Na kung ang mga musyrikin, kung sila ay magbabalik loob kay Allah at magsasala at magbabayad ng zakah, sila ay magiging kapatid ninyo sa pananampalataya. So, ibig sabihin, yung tao kahit nakikilala siyang Muslim, hindi naman siya nagsasala o hindi siya nagbabayad ng zakah, kafir yun. Pero yung hindi Muslim na nagsimulang magsala at nagsimulang magbayad ng zakah, syempre pagkatapos magsyahada, yun ang tunay na maituturing na Muslim. Fadalla ala annahum illam yuhaqqiqu syarta ikamatis salati falaysu bimuslimin. Nang aya rin na ito ay dalil na sino mang hindi nagsasakatuparan sa kondisyon na ito, na kinondisyon ni Allah ang pagtataguyod ng sala bilang batayan ng pagiging Muslim. Na sino mang hindi nagsasala, aral mula sa dalil na ito, sino mang hindi nagsasala ay hindi maituturing na Muslim. Kasi may tuturing lamang na ikhwanukum fid din, kapatid ninyo sa pananampalataya, yung nagsasala at nagbabayad ng zakah. Sila. Wala ikhwatun lana fid din. At hindi nga may tuturing na kapatid sa pananampalataya, yung mga Muslim, nakikilalang Muslim na hindi naman nagsasala. At ganyan din nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bayna rajuli wa bayna syirki wal kufri tarkus salah. Tunay na sa pagitan ng tao at ng syirk at kufur ay ang pagtalikod sa sala. Ang pagitan ng tao sa syirk at sa kufur ay ang pagtalikod niya sa sala. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim. Gayun din sinabi rin, amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan, yung tao na nagsasala paminsan-minsan at hindi nagsasala sa ibang panahon, aw yusalli fardan aw fardain, o kaya yung nagsasala ng isang sala lang o dalawang sala sa maghapon, nagsasala siya duhur lang o kaya asar lang o kaya duhur at asar lang, yung iba hindi na niya sinasala, hindi na niya ginagawa, fadahir annahu la yakfur. So hindi raw ito may tuturing din na kafir kasi nagsasala pa rin naman siya. Nagsasala pa rin siya, hindi nga lang palagian. Kasi nga ang kafir talaga, dalawa ang batayan. Ang hindi nagsasala na may tuturing na kafir, dalawa yung batayan, di ba? Ano yung una? Tumatanggi sa pagiging wajib at yung isa? Yung tinuturing niya itong wajib, kinikilala niya itong wajib pero hindi naman niya ginagawa. So dalawa na batayan para masabi na kafir yung tao. Itong tao na ito,
nagsasala naman paminsan-minsan, pero yun nga, hindi siya may tuturing na kafir. Pero syempre, yun ang hatol sa dunya. Di ba? May mga batas na merong hukom sa dunya at merong hukom sa akhirah. Dito sa tarikus sala, yung tarikus sala na tumatanggi sa pagiging wajib nito, may hukom para sa kanya dito sa dunya. Yan nga, pwede siyang mapatawan ng parusang kamatayan at hihilingin sa kanya na siya ay magbalik loob. O kaya sa pamagitan ng ta'zir, maaaring yung pinuno ng mga Muslim, pwede siyang ikulong lang o pwede siyang ipatapon sa ibang lugar dahil hindi siya nagsasala. Pwede mangyari yung ganon. So may hukom ito sa dunya, paano pa kaya yung hukom sa akhirah? Mas malupit ang parusa doon. So itong tao na ito, na nagsasala paminsan-minsan, oo, hindi siya kafir at walang magiging hukom sa kanya. Sa dunya, maaring walang hukom sa kanya. Pero pagdating sa kabilang buhay, syempre mananagot siya doon sa mga sala na hindi niya ginawa. Mananagot siya doon sa mga sala na hindi niya nagawa. Na yung ang hadith na ang kauna-unahan daw na hatulan sa mga gawain ng tao sa araw ng paghuhukom ay ang kanyang sala. So walang hatol sa dunya para doon sa paminsan-minsan lang magsala, pero sigurado may hatol doon sa kabilang buhay. Baka nga kafir talaga ito Di ba? Baka nga kafir ito. Sinasabi niya lang wajib, naniniwala siyang wajib. Sinasabi ng kanyang dila, pero hindi naman pinaniniwalaan ng kanyang puso. Pwedeng ganun, mga munafik, ganun. So pwedeng kafir talaga ito. So walang hukom sa kanya sa dunya, ang munafik walang hukom sa kanila sa dunya, di ba? Pero may hukom sa kanila doon sa akhirah sa kabilang buhay. Kasi nga, itong tao na ito na paminsan-minsan lang magsala, li'annahu lam yatrukha bil kulliyah. Hindi siya nagiging kafir, hatol natin sa dunya, sa kanya, sa mundo. Hindi siya kafir dahil di naman siya umiwan sa sala ng tuloy-tuloy. Kama huwa nasal hadith, tarkus sala. Na katulad na nababanggit sa hadith yung kanina, inna bayna rajuli wa bayna syirki wal kufri tarkus sala, fahada tarkus sala. Fahada tarkus salatin las sala. So yung tao na paminsan-minsan nagsasala, iniiwan niya ang ilang sala, tarkus salatin, pero hindi naman siya tarkus sala. Intindihan yung pinagkaiba? Ma'rifah, yung isa at nakira yung isa. Tarkus salatin, nakira, yung sala, ibig sabihin ilang sala lang yung tinalikuran niya. Pero tarkus sala, may alif lam, ma'rifah, yung buong sala ang mismong tinalikuran niya. Yung nakira, hindi kafir, yung ma'rifah, yun ang kafir. Wal aslu bakaul Islam. At ang unang hatol sa kanya ay ang pananatili niya sa Islam, fala nukhrijuhu minhu illa biyakin. So hindi natin siya hatulan na siya nga ay lumalabas sa Islam liban na lang sa katiyakan. Natiyak na hindi nga siya talaga nagsasala. Hindi lang sa pinagbintangan siya o dahil hindi lang siya nakapagsala ng isang sala, kafir na o kung ano pa mang bagay. At syempre, hindi rin maganda na ugali ng Muslim yung mahilig siyang magbintang sa kanyang kapwa Muslim na ito ay kafir o kung ano-ano pa. Famathabita biyakinin la yartafi illa biyakin. Anumang napagtibay sa pamagitan ng katiyakan ay hindi mapasisinungalingan liban na lamang sa pamagitan ng katiyakan. Anong ibig sabihin dito? Na kung napagtibay, na siya nga ay nagsasala naman paminsan-minsan, hindi natin mapapawalang bisa yung kanyang pagiging Muslim, liban na lang na tiyak tayo na hindi na nga siya nagsasala o tumigil na siya sa pagsasala talaga sa pangkalahatan, kumbaga. So itong hukmo tarik sala ay isa sa mga batayan nga na kumbaga dapat nating pahalagahan ng sala dahil merong espesyal na hukom dito. Okay? Na pinagbibigyang diin ito ng Islam na yung hindi nagsasala nga ay merong hukom sa kanya sa dunya at sa kabilang buhay. Pero yun nga,
karagdagan ding aral makukuha natin dito. So ito yung sagot doon sa sinasabi ng mga nagpapasyahada ng modus, yung modus na nagpapasyahada. Sinasabi nila, pinapagsyahada nila yung tao para mayroong pag-asa sa araw ng paghuhukom. Anong pag-asa? Hindi nga nagsala eh. Yung Muslim nga na nakikilalang Muslim, nagdadawa, nagsasadaka, tapos hindi nagsasala, alam nating kafir, hindi talaga siya nagsasala absolutely, alam nating kafir, paano pa kaya yun, nagsyahada lang? Diba? Intindihan nyo? Hindi yun walang pag-asa yun, hindi yung pwedeng sasabihin natin na may pag-asa porke nagsyahada. Walang ganun. Yun ay inimbento lang nila na katuruan, alhamdulillah. So dito natin tatapusin ito. So bukas, tuloy na natin ito, dire-diretso, busin na natin itong lahat ng tungkol sa sala. Inshallah. Marami-rami pa ito eh. Meron pa rito ito, sujudus sahwi. Kunin na rin natin ito. Tapos sujudut tilawa. Kunin na rin natin yan. Inshallah hanggang sa matapos natin yung kitabus sala. Ito, salatul jamaah. Nandito pa ito. So baka buti tayo Ramadan dito, puro tungkol sa sala. Kunin na natin, ubusin na natin ito inshallah. Kasi mahalaga ito eh. Imama, yung hatol sa pag-iimam. Sala ng ahlul adhar, yung mga hindi makalakad o kaya yung may sakit, paano sila magsasala. Yung kasar at yung jump ng sala para sa musafir. Marami pa, inshallah. Baka ituloy-tuloy na natin ito lahat, inshallah, kasi mahalaga ito. Kasi araw-araw natin ginagawa itong sala. Sayang kung mali pala nating nagagawa. Sayang kung mali pala natin na nagagawa yung sala, inshallah. So tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.